ang mga nasa ilalim ng kautusan, wala kay Kristo. Can you may say, paano nangyari na wala kay Kristo, nasa ilalim ng kautusan? Sapagkat gayon po, naririnig natin ang mga nagtuturo ng nasa ilalim ng Ten Commandments at nagpipilit, sinasabi nila na sila daw po ay na kay Kristo. Ito po, sapagkat ang dahilan, sapagkat ang kawakasan ng kautusan ay si Kristo. Pagdating ng dulo ng kautusan, kailangan bumitaw sa kautusan upang si Kristo ang ating matanggap. Since ayaw nilang bumitaw sa 10 kautusan, wala po sila kay Kristo. Roma 10:4, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Paano raw po magiging matuwid ang isang tao? Hindi po sa kautusan. Dahil wala pong ginagawang matuwid na tao ang kautusan. Sapagkat ang layo nila ng kautusan, ipakita ang kasalanan at pagkakamali ng mga tao. Ito ang talagang mabigat, at napakalaking sablay na kanyang aral. Kapag ka daw ikaw ay nasa kautusan, ay wala ka kay Kristo. At kapag ikaw ay na kay Kristo, ay wala ka sa ilalim ng kautusan. Ano ibig sabihin ba nun? Kasi ang tinutukoy niya dyan yung 10 utos. Ibig sabihin niya, kapag ikaw ay sumusunod sa 10 utos, yun pa ang sinusunod mo, ay wala ka kay Kristo. Ang kanyang doktrina, kapag ikaw ay na kay Kristo, dapat hindi ka nasunod sa 10 utos, ganun mo. Dapat bitawan mo na, iwanan mo na yung 10 utos. Ay di, nagtuturo siya ng, ayaw naman nilang pumayag kasi nagtuturo ng paglabag. Pero sabi niya, dapat daw bitawan mo yung 10 utos. Kapag ikaw ay na kay Kristo na, hindi raw po pwedeng ikina kay Kristo ay hindi ka bumibitaw sa 10 utos. Kita mo yung kawalang unawa nitong bishop na ito. Tapos ang ginamit niyang talata ay Roma 10:4. Si Kristo ang kinauwian ng kautusan sa ikatutuwid ng mga nagsisampalataya. Ayun bang kautusan na tinutukoy doon ay yung 10 utos? Sabi doon sa English, Christ is the end of the law. Ang tinapos ba doon ng kamatayan ni Kristo ay yung 10 utos? Wala pong 10 utos na tinapos doon sa Roma 10:4. Kagaya ng nasabi ko na, kapag kayo nakabasa sa Biblia ng mga pinalipas, pinawi, tinapos na kautusan, ay hindi po yun tumutukoy sa 10 utos ng Diyos. Bagkus ang tinutukoy nun ay yung mga seremonyalis na kautusan na umaanino sa pagtubos at kamatayan ni Kristo. Kagaya niya sa 10:4, yun po yung mga kautusang may kinalaman sa paghahandog patungkol sa kasalanan. Nasabi ron ay yun ang katapusan, si Kristo na ang katapusan ng kautusan sa ikatutuwid ng mga nagsisampalataya. Ceremonial law ang tinapos doon ng kamatayan ni Kristo. Basahin ko po sa inyo. Sa aklat ng Hebreo, ang kapitulo po ay 10. Ang talatay, simulan natin sa 1. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi nang kunin larawan ng mga bagay kailanpaman ay di maaari magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Yun ang kautosang tinutukoy dito. Yan ang kautosang tinutukoy sa Roma 10:4 na tinapos. Ano nyo, sa 4. Sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako'y pumarito sa balumbu ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Sa itaas ay sinasabi, mga hain at mga handog na susunuging buo at mga hain patungkol sa kasalanan
ay hindi mo ibig at di mo rin kinalulugdan. Mga bagay na iahandog ayon sa kautusan. Saka sinabi niya, narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inaalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Sa kaloobang iyaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Yun ang mga kautosang tinutukoy sa Roma 10:4 na tinapos ng kamatayan ni Kristo sa ikababanal, sa ikaaring ganap ng mga nagsisisampalataya sa Kanya. Kaya nga, yun kasing mga paghahandog ng hayop, yung mga dugo ng mga bulong baka ng mga kambing, ay hindi naman tunay na nag-aalis ng kasalanan ng mga tao. Hindi tunay na nagpapabanal sa mga tao. Kundi ang tunay na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan ay walang ibang kundi ang kordero ng Diyos, si Kristo. Kaya nung siya dumating na at babayubay na doon sa krus, na ihandog na niya ang kanyang sarili para sa kasalanan ng sanlibutan, ay doon natatapos yung mga kautusan na may kinalaman sa paghandog patungkol sa kasalanan. Yung mga seremonyalis na kautusang ginagawa doon sa santuaryo, yun ang tinapos ng kamatayan ni Kristo. Kasi yung santuaryo ay umaanino sa kamatayan at pagtubos ni Kristo. Nung dumating si Kristo, end of the law. Hindi 10 utos ang tinapos ni Kristo. Walang kailanman 10 utos na pinawi. Mali ang inyong unawa doon. Kaya huwag niyong sabihin na kapag na kay Kristo ay dapat bumitaw na sa kautusan. Wala naman sinasabi doon, bitawan mo yung 10 utos. Anong ibig mo sabihin kapag ka na kay Kristo na magiging manlalabag ka na ng kautusan? Ganun ba ang inyong doktrina? At kapag ka ikaw nasunod ng 10 utos ay wala ka kay Kristo, ganun ba? Ay kahirap ng inyong iyang aral. Hindi ko maintindihan Hindi ko maunawaan. Ay hindi ko alam kung paano nyo ginagawa yung inyong doktrina yan. Nasasabihin nyo, dapat pagka ikinakay Kristo, bibitaw ka na sa 10 utos. Ang bibitawan mo ba doon 10 utos? Walang 10 utos doon dapat mong bitawan. Hanggang ngayon ay dapat kang pasakop sa kautusan ng Diyos. Sapagkat yun ay utos ng Diyos. Kanino kang kautusan ngayon magpapasakop? No. Sa kautusan ng mga pagano, sa kautusan ng sanlibutan, ay lalong wala ka kay Kristo kapag kayo nang sinusunod mo. Pag yun ang kinapitan mo. Bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, ay dapat nagiging tagasunod ng kautusan ng Diyos. Hindi ka manlalabag. Ba't bibitawan mo yung 10 utos? Saan sa Biblia yun na kailangan maging manlalabag ka ng 10 utos ng Diyos? Kapag ikaw ay naging Kristiyano o naging mananampalataya ng Kristo? Kapag ikaw nasa ilalim ng biyaya, dapat wala ka sa 10 utos. Ganun ba? Anong ibig mo sabihin ng wala sa 10 utos? Dapat manlalabag ka ng 10 utos? Sino kaya ang wala kay Kristo? Yung lumalabag ng 10 utos? O yung sumusunod? Ikaw ba nasa ilalim ng biyaya, tapos patuloy kang lumalabag ng kautusan? Dinidisregard mo yung 10 utos ng Diyos? Ay katunayan yan, wala ka sa biyaya, wala ka kay Kristo. Dahil ang iyong sinusunod ay hindi utos ni Kristo. Wala ka sa pamamatnubay ng Diyos. So, mali yung inyong mga aral na sasabihin ninyong kapag ka ikinakay Kristo, dapat bibitaw ka sa kautusan, sa 10 utos. Walang ganong sinasabi sa 10:4 ng Roma. Ang bibitawan mo doon yung mga seremonyalis na kautusan, hindi 10 utos. Kasi ang 10 utos existido yan. Ang anumang paglabag diyan ay kasalanan. 1 John 3:4. Ang paglabag sa kautusan ay kasalanan. Ay paano mo yan patuloy kang magiging manlalabag, di patuloy kang makasalanan? Hindi ganoon. Kapag iginakay Kristo, dapat maging tagasunod ka ng kautusan.
Yun ang turo ng banal na kasulatan. Ang sinasabi ko ulit, ang Gis 4 ng Roma ay hindi ang inaalis doon na yung 10 utos. Ang inalis doon at pinawi ng kamatayan ni Kristo ay yung mga seremonyalis na kautosan, yung mga kautosan ng paghahandog sa santuario.